Mapagpalang muli sa ating pong lahat mga mahal na kapatid. Patuloy po tayong mag-aaral muli ng mga salita ng Panginoong Diyos na ito ang ating pong ikabubuhay sa bawat isa po sa atin. Ang ating pong topic ngayon na may pinamagatang, nais mo bang magkaroon ng mapayapang buhay? Yan mga kapatid, yan po ang gusto po natin, yung mapayapang buhay. Ayaw po natin na magulong buhay. Ayaw natin yung may makasisira sa ating katawan. Ayaw natin may makasisira sa ating pagkatao. Kaya po yan ang gusto kong pag-aralan ngayon mga kapatid. Samahan niyo po ako sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos para po sama-sama po tayo mga kapatid na bigyan ng kaluguran, kapurihan at parangal ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat kung hindi dahil dito, wala po tayo sana ngayon. Sa lahat ng nanonood ngayon, mga kapatid, ay sana ay ibigyan kayo ng Panginoon ng magandang buhay pagdating ng takdang panahon. Pasimula na lang po natin ang ating pong babasahin. Basahin po natin mga kapatid at unawain dito po sa nakatala sa Pilipos sa 4:7. Ganito po ang atin pong mababasa. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ang inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Makikita po natin yung tunay na kapayapaan ng ating Panginoong Diyos na di masayod sa pag-iisip. Sa makatwid, maganda po mag-isip ang Panginoon. Hindi po yan matatarok ng kahit sino man, kahit tayo po. Hindi natin siya maaabot yung pag-iisip ng Panginoon. Talagay napakataas. Batay po sa ating mga isip, hindi po tayo makaaabot kailanman doon sa pag-iisip na taglay ng Panginoon na hindi naman taglay ng bawat isa po sa atin. Ang sabi po sa ating binasa, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod sa pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ang inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Sino lang po mga kapatid na para po tayo ay maging koneksyon sa pag-iisip ng Panginoon, tayo po ay taglayin natin yung katulad ng pag-iisip ng ating Panginoong Hesus Kristo para tayo po ay tuluyang magkaroon ng tunay na kapayapaan sa ating mga puso. Gayahin po natin ang ating Panginoon Kristo, taglayin po natin yung kanya pong pag-iisip. Ganan po ang bawat isang lingkod ng Panginoon, bawat anak ng Diyos, na patuloy na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan, patuloy po na siya po ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ano pa sinasabi pa ng Biblia? Pakinggan po natin mga kapatid sa isang pantalata sa John chapter 15, verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Makikita po natin dito mga kapatid, ng ating Panginoong Hesukristo ay hinalintulad sa puno ng ubas. Saan naman po hinalintulad ng Biblia? Tayong mga tao, kayo ang mga sanga. Mga kapatid, ito po ay talinghaga ng ating Panginoon. Ito po ay hinalintulad sa puno ang ating Panginoong Hesukristo. At tayong mga tao, hinalintulad tayo sa sanga. Kaya po mga mahal kapatid, makikita po natin, kapag tayo po ay nakakapit sa puno, matatag po ang ating pong pananampalataya at nakakapit sa puno, hindi po tayo mapapahamak. Bakit po? Sapagkat kung tayo po ay nakapanatili talaga na nakakapit sa puno hanggang dulo, hindi po tayo mapapahamak. Kasi ibig sabihin po mga kapatid, yung mga sanga na nakakapit sa puno, yung mga tao na matibay, nagtiis sa lahat ng pagsubok, at higit sa lahat po ng kanyang mga naranasan, nagpatuloy po siya sa Panginoon at hindi kailanman siya nanghina. Dito makikita po natin mga kapatid, yung mga bagay na gustong ipagkaloob ng ating Panginoon Diyos. Gusto din ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng payapang buhay. Pero papaano po natin magagampanan iyon kung laging merong tuso sa ating isip? Sino po yon? Si Satanas. Kaya po mga mahal na kapatid, huwag po tayong padadaig kay Satanas.
kundi bagkus daigin natin siya sa pamamagitan ng kabutihan na ating pong ginagawa. Ipakita po natin sa kanila yung kabutihan po ng bawat isa po sa atin, na bawat dyan po ay dapat maging taglay, sapagkat daan po lalayo, o yan ang kinatatakutan ni Satanas kapag tayo po gumawa ng mabuti, sapagkat si Satanas ay punong-puno ng kasamaan, karangyaan, kahalayan at lahat ng uri ng masama ay nasa kanya na. Subalit, matatalo po natin siya kung tayo po'y patuloy na magpapasakop sa Panginoon at siya po yung ating pong gagawing hari. Siya po yung ating pong laging ipagpapauna. Siya po ang ating pong laging kasama. Mga kapatid, hindi po tayo kailanman magiging talo. Sapagkat napakahalaga po sa ating pong kapanahunan at higit po sa lahat sa kapanahunan noong panahon ng ating Panginoon ay nandito pa. Siya po, mga kapatid, ay nagturo ng mga salita na galing po sa Diyos. Siya po, ibinalita niya yung mabuting balita na kung hindi dahil sa ating Panginoong Sus, hindi po natin makikita. Hindi po natin mararanasan o hindi natin mapapakinggan yung kanyang mabuting balita sa bawat isa po sa atin. Kaya ano pa po yung kahalagahan para tayo ay tunay na magkaroon ng mapayapang buhay? Basahin po natin, mga kapatid, last verse na ating pong babasahin dito po sa aklat ng Mateo 18:20. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Makikita po natin, mga kapatid, para po tayo ay patuloy na magkaroon ng payapang buhay, talagang masarap sa ating pong pakiramdam, huwag natin pong hahayaan yung ating pong pagkakatipon. Ang sabi po, sapagkat kung saan ang nagkakatipon ng 2 o 3 sa makatuwid, yung pagsamba sa ating Panginoong Diyos, kung 2 tao man ang sumasamba sa Panginoong Diyos o higit pa man o 3 pa man, ay sabi ng Panginoon, dahil sa pangalan ng Panginoon, sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Sa makatuwid, kasama natin ang ating Panginoong Jesus. Kapag tayo po ay sumasamba sa Kanya, naglilingkod, pinararangalan ang Kanya pong banal na kalooban. Kaya po nais ko, mga kapatid, na maunawaan nyo yung plano ng Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin. Sapagkat napakahalaga po sa bawat isa po sa atin na tayo po ay tunay na magkaroon ng kaunawaan. Lalong-lalo na po sa mga bagay na spiritual. Kailangan po sa pagdating sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos, kailangan po tayo, ang dating po natin ay uhaw na uhaw. Sapagkat, mga kapatid, yan po ang taglayin ng bawat isa po sa atin. Magkaroon po tayo ng, kailangan po kapag tayo po ay nakakapakinig, nag-aaral ng mga salita ng Diyos, mga kapatid, tayo po ay sana ay maano po natin yung atin pong mga buhay. Para maingatan po natin to, tayo wag natin kakalimutan yung pagkakatipon. 2 man kayo o 3 sa inyong tahanan, ang mahalaga, higit po ron ay sinasamba niyong Panginoon. Dahil sa kanyang pangalan, ang sabi ng Panginoon ay naroroon ako sa gitna nila. Sa makatuwid, hindi po nawawala ang ating Panginoon. Bagamat hindi po natin nakita ng personalan mukhaan ng Panginoong Diyos, subalit ito'y pinapakita niya sa pamamagitan ng Biblia. Kaya hindi na nais natin na mapakinggan ng Panginoon na face to face, sapagkat meron na siyang ibinigay na ito po ang susundin ng bawat isa po sa atin, ang kanya pong salita, kanya pong mga kasulatan. Kaya po, mga kapatid, mapapansin niyo po sa mga ibang tao na talagang napapansin ko rin ay talagang wala na talaga sa pagsunod sa Panginoon. Pero may iilang mga tao na patuloy na kahit mahirap, patuloy pa rin sa pagsunod. Patuloy pa rin sa mga bagay na makalangitan. Siya po ay laging nagpupuri, naglilingkod, tapat sa harapan ng Panginoon. Ano man ang kanyang kaharapin ng pagsubok sa kanyang buhay. Hindi po siya mga kapatid na nanghihina. Sa halip siya po ay matatag
sa kanya pong pananampalataya. At siya po ay matapang. Inilalaban niya yung mga bagay na maka-spiritual, yung mga bagay, mga kapatid, na kanyang pinakaiingatan sa lahat, yung kanyang mga bagay na meron siyang na pangarap niya sa kanyang buhay. Pero ang inuuna niya, mga kapatid, ang napakalaga, ang salita po ng ating Panginoon Diyos, sapagkat makikilala po natin, dito po makikita po natin kapag tayo po ay nagbabasa ng Panginoon na ipaparamdam natin sa harapan ng Diyos ang kasiyahan. Alam niyo po ba, mga mahal na kapatid, na iiyak ang Diyos sa atin? Hindi po yung iyak na nakakatakot, kundi yung iyak ng Panginoon ay galak. Sa mga tuwid, nakikita niya kasi po tayo, nakikita niya ng Panginoon, yung mga taong nagtitiis, nagpapakirap sa kanyang salita, talagang naaawa siya, binibless niya. Kaya anuman hiling at kahilingan ng bawat isa po sa atin ay pagkakaloob ng ating Panginoon. Huwag po tayo mawala ng pag-asa, mga mahal na kapatid, sapagkat ang salita po ng Panginoon ay makapangyarihan. Kaya naunawaan po ninyo itong tinalakay atin ngayon at naway maisabuhay ng bawat isa po upang maging kainin ng kanilang mga kaluluwa. Hanggang dito na lang po, mga kapatid. At sa susunod na mga video at uploads ko po ay maisabuhay nyo ang mga salita pa ng ating Panginoong Diyos na ito ang aming sinasampalatayanan, ang mga nakasulat sa Biblia. Hanggang dito na po, mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong mga pakikinig. Salamat po sa inyo. Salamat po.